Tila lampas na sa langit ang malaking bahagi ng Kiangan, Ifugao. Kahit kalagitnaan na ng araw, nababalot pa rin ng ulap ang mga tuktok ng bundok. Sa isang bahagi ng bundok na ito, ang sinasabing naging huling kuta ni General Tomoyuki Yamashita. Halos 10 oras ang biyahe mula sa Metro Manila. Kailangan munang sumakay ng habal-habal, paakyat ng Mount Puloy. Isa sa mga dating kampo ng mga sundalong Hapon. Wala pang 2 talampakan ang lapad ng dadaanan. Sa isang punto, kinailangan na naming bumaba dahil hindi na kaya ng motor. Hello po, good morning po. Sina Tonton at Vanessa ang makakasama ko sa pag-akyat sa bundok. Sila ang magsisilbing guide namin. Pagdating sa itaas, kulang-kulang 1 oras pa ang lalakarin. Nakamamanghang isipin na 80 taon na ang nakararaan. Dito naglakad sina General Yamashita at ang kanyang mga tropang sundalo. Ayon sa historian na si Dr. Ricardo Jose, ipinadala si Yamashita sa Pilipinas para paghandaan ang muling pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas. Babalik na si MacArthur dito sa atin. Sabi nila, kailangan natin ng magaling na commander sa Pilipinas. So, si Yamashita nasa northern China, hindi natin nagagamit. So, dinala siya dito. So, he had only had, I think, 2 days, 3 days sa Tokyo. Binisita niya yung asawa niya, tapos punta na kagad siya at Pilipinas. Subalit hindi na umubra ang estratehiyang matagumpay niyang ginamit sa pagsakop sa Singapore at Malaysia. Yung main problem ni Yamashita actually pagdating na dito was hostile yung tao. Yung Pilipino, siyempre, karamihan ng Pilipino anti-Japanese. So pagdating niya dito, alam na niya na yun ang talaga. So sabi niya, nagkamali yung earlier Japanese kasi naging kaawa yung Pilipino. Sabi niya kung yung earlier commanders were more lenient at mas friendly sa mga Pilipino, sana kumampi sila sa amin. Pero pagdating niya dito, puro guerrillas na. So wala siyang magawa. Very hostile yung population. September 1944 nang dumating dito si Yamashita. Ika-4 siya sa mga naging highest commander ng Imperial Japanese Army na namuno sa Pilipinas noong World War II. Oktubre naman nang maganap ang pamosong Leyte Landing ni MacArthur. Matinding bakbakan na ang naganap na naging sanhi ng unti-unting pagkalagas ng mga sundalong Hapon. Subalit nagdulot naman ito ng matinding pinsala sa Maynila at iba pang karatig lugar. The rape of Manila was not really directly under Yamashita. Yung plano ni Yamashita was i-abandon yung Manila. Kasi sabi niya, hindi madedepensa ang Manila. It's a liability strategically. And talagang wala. Talo tayo sa Amerikano. So sabi niya, evacuate natin. Mula Maynila, tumulak sila patungo norte. Nung na-evacuate na yung troops niya yung Manila, he went to Ipoh Dam. So Ipoh Dam, New Year's Day, 1945, nasa Ipoh Dam siya, sa isang bahay doon. And then from there, he went to Baguio. Baguio yung headquarters niya for maybe 2 months, no? January, February, till early March. And then March, binobomba na yung Baguio. So he moved out, he went to, I think, Bayombong in Nueva Vizcaya. And then from Bayombong, umakyat na siya sa bundok. And he wound up in Kiangan.
Dito sila nagpunta sa masukal na kagubatan ng Mount Puloy. At ito ang nagsilbing first line of defense ng mga Hapon. Nakakapagod siya kasi puro putik yung dadaanan mo kasi medyo maulan ngayon, September. Pero mas mahirap siguro noon kasi wala talaga silang daan. Kaya kailangan pang hawiin yung mga dadaanan nila. Tsaka puro bangin yung gilid. Nakakatakot. Maya-maya, nadaanan namin ang isang malaking butas sa lupa. Foxhole daw ito na ginawa ng mga sundalong Hapon para dito sila magtago o umatake sa mga kalaban. Dito po sila nakatago kasi ito po yung daanan ng yung trail, kaya dito po sila nakabantay. Oh, okay. Tapos sa paano po yan? May takip sa ibabaw siguro. Opo. Tapos ngayon natabunan na po. Medyo malalim po yan. Tapos natabunan na po sa tagal po ng panahon. Nang marating namin ang tuktok ng bundok, nagkalat ang mga alaala ng malagim na digmaang naganap dito noong World War II. Dito sa taas nagkalat na yung mga foxhole. Itong nasa unahan natin, running trench daw yan. Kaya ayan, nakikita nyo, ayan o. Parang may hukay na parang kanal. Yan, yung takbuhan from one foxhole papunta sa kabilang foxhole. Ayan, takbuhan ng mga sundalo. Magkakakonekta sila. Kaya lang, natabunan na siya, kaya medyo bumabaw na siya. Pati sa damo, may bakas pa rin ang pananatili ng mga Hapon. Ito po yung mga dala ng mga Hapon ng mga kasi para yung mga damo kasi dito sa atin, hindi nila alam yung mga yon, hindi nila alam kung alin ang makakain doon. So tumulong to sa sustenance nila nung habang nandito sila sa bundok. So ito po ay nakakain? Yes, nakakain po. Oo. Buo pa rin ang isa sa tunnels na ginawa ng mga Hapon. Marami raw nito sa bundok. Pero natabunan na ang ilan sa pagdaan ng panahon. So ito po, ma'am, yung sa mga tunnel po ng mga Hapon. Tapos sa loob po may mga bunker po yan. Diyan po sila nagtutulog yung iba. Okay. Ito po, hinukay lang nila yan pag ano? Opo. Tapos po, saan po ang lagos niyan? Doon po sa kabila po nitong puno. Ganyan lang po talaga kaliit yan, Opo, dati pa. Pero mas malawak to nung kaso lang po medyo natabunan po. Hatid po ng ulan. Oo. Pwede pa tayo pumasok doon, kuya? Ang baba pala niya. Ang hirap pumasok dito. Isipin mo kung nagmamadali ka pumasok kasi halimbawa parating na yung mga kalaban, di ba? Nagmamadali ka, ang hirap dito. Ito po, gaano kalaki to, itong tunnel na to? Siguro malaki po yun, ma'am. Kaso natabunan na po eh. Baka ito pa nga po pwede tayong makatayo. Kaso lang po na talagang natabunan na po. Oo. So kasi yung ibang tunnel talaga nila, nakakatayo po sila. Oo. Sabi ni Sir, doon daw may lagusan na. So parang yung tunnel ay through and through para kung doon ka papasok, tapos kunwari patakas ka, pwedeng dito ka na lumabas. Pero mas paliit na siya ng paliit. Parang luluhod ka na mahirap na mag-squat dito. Kahit anong dilim at sikip sa tunnel. Yan, dito pwede na tumayo. Siya namang lawak at aliwalas paglabas mo sa kabilang dulo. Kita na yung view galing dito. Mostly, ito po yung front line nila eh. Apo. Kasi dito po yung trail, sa baba kitang-kita po yung mga sundalo pagparating. Oo. Kaya pag exit nila, doon na lang po sa kabila ng bundok. Kaya minsan hindi yung mga sundalo po nila hindi namamatay sa laban. Minsan po sa sakit. Oo. Kasi po kulang-kulang na po yung mga food supply nila, din yung pong mga
yung sa pabago-bagong panahon. Kasi dito nga po sila sa bundok. Opo. Doon po sila medyo nagkakasakit. Oo. Paano yun, sir, yung mga katawan? Eh, Naiwan na lang? Naiwan na lang po dyan, nilibing ng mga kasama nila. Oo. Naku, edi sigurado pagka naghukay tayo dito, may Pag makikita. tayo, baka may makita tayo. Oo. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.